Yan, pinapag-go pa kahit stop, no? Enforcer. Okay, so yun. At marami na pong nagsasabi kaya daw po sila napabili ng NWOW WSP dahil daw sa mga napapanood nila dito sa ating YouTube. Ayun, hindi ko alam kung masaya ba kayo. Masaya ba kayo o welcome sa malupit na gastusan to, no? Pero nasa sa inyo po yan, hindi po yan required na palitan na ganyan, ganon. Ako po kasi for my convenience, no, yun po yung ginawa natin. So yun po yung mga napansin natin, kung mga kailangan palitan at i-adjust, yun lang po. Ako okay naman po ako sa stock nun, kaya lang nabigyan lang tayo ng pagkakataon makakuha ng lithium battery. So okay naman so far. Actually nag-upgrade tayo ng controller ng lithium. Before, lithium lang po yung pinalit natin. So sobrang ang sarap ng pakiramdam ng galing ka sa lead acid, napunta ka ng lithium kasi ang gaang. So yung range medyo, kasi 30 amperes lang po yung lithium. Yung dati nating mga lead acid, it's 35 eh. Mabigat siya pero mas longer yung range niya talaga, ramdam mo yun. Pero ngayon nag-lithium tayo 30 amperes, okay naman po siya, pero mas maiksi, mararamdaman mo rin. So ayan, pumapasok yung tricycle, pagbigyan na natin dahil pipilit talaga yan, daliliko yan. Okay, so eto naman po, nagpalit tayo ng controller. Eto naman po ang kailangan natin i-upgrade, yung battery. Humihingi na po siya ng mas mataas na amperahe dahil nga po mas malakas na siya kumigop ng battery, ng power. So mas mabilis siya nalolobat. Umiksi po yung range natin, umiksi. So ngayon, yan po yung magiging iniisip nating gastos. Mali yata yung ginawa nating sabi ko magtitipid tayo eh. So ngayon, naka-limited lang yung natin, yung range natin na pinupunta natin. Pero pagka may pagkakataon ako makapag-charge, ayun, wala tayong problema. Kasi anytime pwede tayo mag-charge dahil naka-lithium tayo. So advantage pa rin, yes, pero yung hassle ng konting may pangamba ka kung aabot o hindi, yun yung and then nice. Pinaka-last na lang din naman natin i-upgrade dito is yung hub. Pero tingnan natin kasi sa 2 years na itong naman, okay naman, tumatakbo naman tayo nandito sa EDSA dahil napaka-traffic din po, no, itong panahon na to. Ayun yung ngayon advantage ng mga e-bikes sa ganito kalupit na traffic situation sa Metro Manila. Subukan nyo po sa Novaliches, kaya po tayo nag-e-bike talaga. Grabe po ang dyan. Saka nakakapagpahaba ng pasensya tong e-bike kasi alam mo hindi ka aabot eh. So ayun, nagay tayo ng survey, no. So by the way, nagpa-plan kami magkita-kita mga naka-WSP kung malapit kayo sa area, somewhere in Bulacan, Marilao. Shoutout sa Hidden Sanctuary, po yan sa Marilao po yan, kung di ako nagkakamali sa address ay Loma de Gato. Yan po yung address, yun ang pagkakaalam ko. So yun, napakadami na po, no, na user. Pero basta kayo po ay mag-ingat lang lagi sa daan dahil magpapasko, alam niyo naman po ang dami pong nangyayaring. Actually dito sa major roads naman talaga ang natin dito, ang kailangan maging alerto tayo sa possible na mangyari, kagaya ng huwag kayong tumambay sa side ng traffic, di ba, yung ganyan nasa harapan na pwede kayo masagi, no, na may mag-overshoot dyan, kayo tatamaan, ganun nangyari. So kailangan aware kayo na hindi nyo akalain na safe na ako dito. Hindi, kailangan mas doble ingat. Pwede kasi nating sabihin aksidente talaga, hindi natin masabi kung kailan darating, di ba? Pero mas mabuti ng nandun kayo lagi sa defensive kayo, driver kayo. Ayun, parang nakabukas yung ilaw nakabukas yung cellphone ni Kuya. Nice. Iinit yan. Teka, dito tayo. Kaya mo na nga.
Ayan, so mga budol parts, pag kayo sumali sa GC, naka-ready na po yan. Kayo na po bahala. Yung mga tanong nyo, saan po nakakabili ng ganitong shocks, ano po yung pinalit nyong shocks, ang community po natin ay ready to assist, no? Pati po yung may balak kayo, support din sila. Ayun, syempre, shoutout natin mga ginawa nating admin, sila Aero, sila RB, sila Sir Wolf, sino pa ba? Sila Dan. Ayan. Ayan. So yung mga mga expert na sa industriya, ayan, sila Lodge, sila A2J. Ayan po yan. Nakalimutan ko yung pangalan ng isa. Wala pa ako sila, hindi ko sila personal na kilala, pero sila po yung mga kilala when it comes sa ganyan na larangan na yan. Kalimutan ko yung pangalan nila, mga technician nila, hindi ako nagkakamali, JRC ba yon? Ayan, shoutout sa mga yan. At yes! Mga master yung mga yan. Then may mga builder din na makikita. Ayun, basta pagka napunta po kayo sa mundo ng kung ano yung malapit sa inyo, alam niyo, good thing din sa community na to, kung sino yung malapit sa'yo, yun yung nire-refer nila. Ang ganda nun, di ba? Napakasarap ng ganun yung assistance. Kasi parang hindi rin kayo mataga. Okay, sige, malayo yan. Talaga sisingil na malaki kasi ang layo ng pinanggalingan. Kaya yun yung nagiging computation kapag ka nagpapa-home service. Ang laki din pala ng potential sa kasi marami talagang hindi pa marunong sa nag-start lang talaga sa e-bike muna bago magmotor. Budol po yan. Hindi na po kayo magmomotor pagka na-upgrade nyo na ng upgrade tong e-bike ninyo. Ang gastos malaki lang pong pakinggan, pero pagka in the long run, parehas din po yun, naiipon lang, gradual nyo lang po nararamdaman sa motor, kasi pagas lang kayo 100. Isipin nyo kung parang nag-iipon kayo ng ganon, lumalaki din po yun. Sa e-bike charge, mas maliit po yung konsumo, mas maliit po yung binabayaran natin, pero yung nararating po ng e-bike, nararating din po ng motor, diba? So yun na po yung so yan, mayroon pa tayong 79 volts galing po ng 83, 9 kilometers. So may 3 kilometers pa tayo to 4 para makarating sa EDSA, malapit sa Kamuning. So may umuulan ng umuulan ng dahon. Yan, testingin na rin natin, guys. Dito na rin tayo. Ayan ang problema sa wala na talagang sariling daan ng mga bisikleta na saturate na ng ayun naka-e-bike meron tayong ganun ayan, Pertis North. Pasok tricycle. Ingat po kayo dyan sa lahat po ng nagmamaneho at may nakita kayong tricycle, alalay po kagad kayo. Huwag niyo pong ipipilit kasi isang liko lang talaga mali niyan ng tricycle. Naku po, mali niyo rin po dahil di kayo nagminor, di ba? So yung nagsasabing kamote ka, nasa gitna ka ng kalsada, e-bike ka, e-bike Okay, yung e-bike mo tumatakbo naman ng Huwag niyo po ito igaya sa e-bike na naiisip din yung 350 watts. Malayo po talaga yon. Kargaan nyo po yan. Ewan ko na lang kung di pa mang-iwan po ng yan. Diba? Defensive driver tayo yan. Medyo papaspasan natin ng konti. 41 lang itakbo natin, level 2. 51. 52. Sumasabay lang po tayo sa motor, Actually hindi nga, iniiwan na nga natin dahil pinilit pa rin. May nakapark sa gilid, kaya alalay na tayo.
Wag baka bumukas yung pintuan niya. Ingat po tayo sa ganyan, biglang bumukas, di ba? Kasi sa side mirror po, hindi niya po kagad nakikita yon na mayroon pa parating. Kasi kung bigla ka sumingit lang din, di ba? Ayan. Tingnan niyo po yung takbo natin, guys. $74. Kita niyo po kung gaano ka-drop yung ano, nag 73 pa. Kita niyo kung gaano ka-drop yung voltahe natin. So EDSA na po tayo, pakaliwa po tayo pa southbound, no. Ano ba itong cherry? Gasolina, may tambucho. So ayun lang po muna siguro, at ano, at mahaba na ulit ang video. Pinapakita po natin sa video, kahit medyo mahaba ay magiging sulit ang panonood ninyo. Napakahusay ng driver na to. Nakita ng dadaan iipitin ka pa. So may mga ganyan po kayong ma-encounter na driver, kaya na rin naman magagawa, may ipit din talaga sila. Okay, laki naman ng ano ni Ben Hur Avalos. Ayun. So ayun lang po muna, guys. Maraming salamat po. Ciao. So okay, once again, Marvin Chua Motovlog po. Maraming salamat po. Salamat din po sa mga nag-subscribe. Subscribe, okay. Bulol pa, no?